Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang concept po natin ngayon is, or ang topic po natin ngayon is Chalcedon. So, pag sinabi pong Chalcedon, definition, it is the statement of produced by the Council of Chalcedon in AD 451 that has been regarded by most branches of Christianity as the orthodox definition of the biblical teaching on the persons of Christ. Chalcedon, Jesus Christ is one person with two natures, divine and human. So, ayun po sa Philippians chapter 3 verse 8, what is more, I consider everything I lost because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that might gain Christ. So, ayon po sa ating katuruan, Christ is revealed from Genesis to Revelation. So, from Genesis to Revelation, ang inihahayag po ay si Jesucristo. Kaya nga pag nagbabasa tayo ng Bible ay makikita natin si Jesus and hindi tayo madadayo ng ibang maling katuruan patungkol kay Jesus. Yung iba kasi sinasabi nila tao lang si Jesus, yung iba naman sinasabi lesser God siya or enlightened person lang siya. So next is knowing Christ should be our deepest desire. So yung mga yung pagkakilala kay Kristo ay deepest desire dahil we are in relationship with Him and meron tayong relasyon sa Diyos. So dapat yung pagkakilala sa Diyos is sobrang lalim talaga. So number 3, benefiting from Christ is not our top priority. So, totoo na may blessing na binibigay si Kristo. Una na rito ay yung kaligtasan natin. So, may mga benefits na you can approach God in the name of Jesus Christ para humingi ng pangangailangan mo sa araw-araw. So, that's we call benefits. That's a material blessing. So, hindi naman palagi tayo manghihingi ng blessings ng material na bagay sa Panginoon. Kailangan natin siya pasalamatan at papuri sa kanyang binibigay na blessing sa atin. So next is para naman po sa ating application, study the Bible to know the Christ biblically. So aralin po natin and unawain nga po natin yung tinuturo sa Biblia patungkol sa Panginoon. So, kumbaga, alamin natin kung ano nga ba ang nilalaman nito na patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Next is follow Christ to know His experientially. So, hindi po sapat na nagbasa ka ng Biblia, nakilala mo si Jesus biblically, ay hindi pa sapat yun. So, may iba pang knowing upang nakilala ang Panginoon. So, iba nga po is know Christ biblically, know Christ experientially. Marami kasing tao nakilala lang si Kristo at hindi nila ito nararamdaman dahil hindi nila sinusunod ang Diyos. So, for the last is love Christ to know Him relational. Makakamtam po natin ang pagmamahal natin Panginoong Jesucristo. So, ayun na po, maraming salamat.